Merong hamon si Atty. Salpanilo sa Quadcom. Pakinggan po natin, mga kabisdak. It is very obvious na yung ginagawa nila ay para siraan ang Presidente Duterte at si VP Inday Sara. Subalit, they will never succeed because the people there can see through of the evil intentions. Kaya yung sinasabi ni Bubi Tiglao, you remember, matagal na natin dinidiscuss yan, na yung mga ginagawa nila is in aid of election, in aid of re-election, in aid of becoming political relevant. Pero sa totoo lang, tingnan mo yung may mga lumalabas sa social media ngayon. Si Miriam Defensor Santiago, nung siya'y senador pa, galit na galit siya dyan sa mga inquiries na yan. Alam mo bakit? Sabi niya, bigyan niyo ko, sabi niya, ng isang batas na naisulong at naisagawa dahil dito sa inquiry ito. Hindi totoo. Walang batas. Kasi nga, yung mga inquiries para matulungan ng mga lawmakers na magsagawa ng mga batas na makaka-amyenda, makakaklaro o mapaipapalit dun sa umiiral na batas. Pero sabi ni nasirang Senador Miriam Defensor Santiago, wala naman hanggang ngayon, wala. Oh. Ngayon, hinahamon ko po mga miyembro ng Kongreso, Senador, mga kongresista. Ipakita nyo nga sa amin kung anong batas na ang naipasa nyo. Kaugnay doon sa mga inquiries na ginawa nyo sa panahon ni Arroyo, panahon ni Aquino, panahon ni Ramos, panahon ni Estrada. Kung meron, after kayo natapos ng inquiry, ng rekomendasyon, meron ba kayong ginawang batas? Ano yun? Nasaan? Wala. Wala! Kaya nga sabi ko sa iyo, Atty. Sal, sabi nga natin, di ba, itigil na yung mga hearing-hearing na yan kasi nagagamit lang yan sa black propaganda at trial by publicity. Maraming biktima itong kongresista ng mga Duterte supporters. Wala naman pala talagang nagawang batas sa mga hearing-hearing na yan, mga inquiry na yan, simula pa noon hanggang ngayon. Bakit tinutolerate ito ng maraming Pilipino? At bakit ba tuwang-tuwa pa yung iba? Ay, nag-hearing na naman sila. Wala naman palang batas na nagawa. O sabi ni Atty. Sal, maglatag kayo ng batas kung may nagawa kayo sa mga legislative inquiry ninyo, kung meron. Aba, kung wala pala, ibig sabihin, pinagluluko tayo. Pinagluluko tayo ng mga buhaya dyan sa Kongreso, Senado. At nagwawaldas lang kayo ng kaba ng bayan. Sabi ko nga ho sa inyo yan! Walang pakinabang taong bayan dyan. Silang may pakinabang dyan. May yadbay ang kay Tambaloslos at kay Palaka. Pumapatak yung metro nila dyan. Kung sino yung malakas sumipsip, sino yung malakas manira, yan ang malaking lagay. Ganun katindi ngayon sa Kongreso ni Bangag. Ano yun? Imbis yung gastos ninyo dyan, sa kangaroo court na yan, o tiyangin na, itulong nyo na lang sa tunay na nangangailangan ng tulong. Yung kuryente ba? Grabe pa naman na gano. Mag-hiring-hiring ang mga animal. Mag-umpisa alas 9 ng umaga. Matatapos alas 10 ng gabi. Grabe, no? Ang galing. Overtime kayo, no? Pira ng bayang ginastos ninyo, mga pira ng taxpayer, wala man pala kayong batas na ibabatas, meron ba? Nagagamit lang kasi yan, no? Sa mga taong gusto siraan nila. Nagiging home court, gumawa pa ng Quadcom. 4 na komite sama-sama, sama-samang manira. Di ba kayo napaghalataan lang kayo? Galit na po ang maraming Pilipino sa inyo, mga buhaya kayo. Tuloy nga, Atty. Salpanilo. Tama. Ang tao can see through makikita mo mga komentaryo sa context, tatanggap ng SNI at nababasa ko sa social media, ang komentaryo sa aking mga vlog. Kita-kita nila ang intention. Talagang sinulaan lamang. Alam at saka mo, nga, yes, Atty. pala, kasi matagal kami nag-uusap ni Presidente Duterte tungkol. Di ba?
palagi nilang sinasabi na iimbitahan yung Presidente Duterte at inaano nila na pumunta. Alam mo naging reaction niya? Unang reaction niya, sabi niya, ba't naman ako a-attend dyan? Kung makikita mo ang kanilang pamamaraan, inquisition. Sila ng prosecutor, sila pa ang mga west, sila mga judge. Wala kang kalaban-laban. Pag hindi nila type ang sagot mo, you're in contempt, kukulong ka nila. Pati buhay mo kinakaladkad. Ang mga tanong, kung hindi irrelevant, stupid, or invasive. Kaya sabi niya, hindi ako pupunta dyan. Yung initial yun yung aming matay, siguro mga month ago. Pero nung nakita niya sunod-sunod na, talagang yamot na siya, nagre-react na siya. Sabi niya, ako gigil na ako, gusto ko na umatay. Pero, tinanong ko siya kahapon ba yun o kahapon o isang araw. Kahapon, sabi ko, tumanggap na ba kayo ng imbitasyon? Sabi niya wala. Sabi ni Barbers, ito, nagpadala na raw sila ng 2 beses na imbitasyon. Wala akong tinatanggap. Sabi ko, baka naman ako, balik address, baka pinadala na, baka pinadala sa Malacanang. Pero sabi ko, so pupunta ka kung makatanggap ng imbitasyon. Pupunta ako para maturuan ko sila ng tamang prosedimento sa kongreso kasi naging kongresista siya, abogado ko siya. Pangalawa, sabi niya, pero may condition ako. Anong condition ko? I will attend provided they ask educated questions. They do not ask irrelevant questions. They do not ask stupid questions. They do not ask invasive questions. Kailangan yung mga tanong kaugnay lamang doon sa paksain na naayon sa reglamento at sa prosedimento nila at ng batas. Yun na sabi niya. Okay. Ang problema dyan, Atty. Sal, pag ipatawa, kung pupunta si Tatay Digong, atras man ang mga animal. Walang alam sa batas ang mga yan. Alam niyo ba? Ito lang ang kongreso sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas ng mga abusado. Power tripping. Lampas-lampas sa kanilang kapangyarihan na yung kanilang ginagawang gampanan ngayon. Sa totoo lang. Ipapaya sila ni Tatay Digong dyan. Pag pinatawag si Tatay Digong, wala naman palang imbitasyon. Mga sinungaling, takot lang ninyo. Mantakin mo, pagpupunta si Tatay Digong dyan sa committee ng mga tuwad committee, tapos yung background ni Pangulong Duterte, nagiging kongresista, nagiging prosecutors, abogado, nagiging presidente, alam lahat ng batas. Ano kayang maisasagot ng tuwad committee dyan? Ipagsasampalin lang sila ng mura dyan. Pagmistulang tanga sila dyan. At magiging bubo yan si Acop dyan. Fernandez, Diyos ko, itapat mo sa presidente. Tapat mo sa prosecutor. Yang si Barbers, Diyos ko, layo naman yan, Nimal. Tapat mo sa prosecutor, kung naging kongresista, abogado, presidente. Walang panama. Ilalampaso yan lahat ni Tatay Digong. Hindi nga sila umubra kay Inday Sara. Kay Tatay Digong pa kaya? Kay Pangulong Duterte pa kaya? Kay Inday nga, para kayong nagmisulang mga mga asong mga ulol. Hindi man sila umubra kay Inday Sara. Nadaan-daan lang ni Inday Sara sa kunting hindi nga alam ang ibig sabihin ng resource person at witness. Doon pa lang, iyak sila kay Inday. Paano pa kaya si Tatay Digong nagiging prosecutor talaga? Diba, Chihuahua? Di mo alam yung witness at saka resource person. Nga sila dyan eh. Pilit pinanumpa si Inday Sara. Lol, nga. Walang mga alam nga sa batas. Power tripping lang, tapos puro contempt lang ang alam nila, lalo na yan si Paduano. Grabe, dami ng kinontempt si Paduano, no? Sila yung House of Contempt. Yan lang ang alam nila. Contempt. Kung hindi nila magustuhan yung sagot, kung contempt. Pero ako, gusto kong i-contempt nila si Tatay Digong. Pag pumunta si Tatay Digong, i-contempt ninyo, ha?
Alam mo, ang saya-saya siguro. Pag kinontempt nila ni si Tatay Digong, ay gagay, no? Puno siguro yung batasan. Puno siguro ang batasan ng maraming Pilipino.